Hello guys! Welcome back sa mundo ng Agimat at Mutya. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang mutya ng Gumamela Celis. Ano nga ba ang tinataglay nitong kapangyarihan at paano ito makukuha? So guys, simulan na natin. Meron ba talagang mutya ang Gumamela Celis? Saan nga ba ito matatagpuan? At ano nga ba ang kapangyarihan tinataglay nito? Ang Gumamela Celis ay kilala rin sa tawag na Gumamela hibiscus. Ito ang pangalan ng mystical na bulaklak at mystical rose sa mga anting-anting na mythology. Ang mythology ay isang koleksyon ng mga alamat. Partikular na dito ang tradisyon at kultura. Nabanggit din sa lihim na kasulatan sa Biblia na bago pa man nilikha ng Diyos ang mundo, ay iniisip niya na kung maglilikha siya ng anumang bagay, ay dapat magkaroon siya ng kasangguni sa kanyang pag-iisip. At iyong ang nagpakita sa kanyang isipan, ang 5 titik na may sinag sa anyong 5 talutot ng isang bulaklak. At ito na nga ang sinasabing bulaklak. At tinawag itong Gumamela Celis o bulaklak ng langit. Ito rin ay kilala sa tawag na Rosa Mundi na ang ibig sabihin ay bulaklak ng mundo. Ang 5 titik ay nagre-representa ng matamis na pangalan ni Maria na kung sa wikang Syria naman ito ay kilala sa tawag na Miriam, na ang ibig sabihin ng salitang Miriam ay ang naisip ng Diyos na bago pa siya gumawa ng anumang bagay mundo. At dito sa Pilipinas, lalo na sa mga taong nakatira sa bundok Banahaw, ito ay itinuturing nilang pinaka-epektibong pampaswerte. Ang tawag nga nila sa bulaklak na ito ay money magnet. Ito ay isang agimat na meron kakayahan ng panghalina na humatak ng customer. Lalo na kung ikaw ay meron negosyo o pangkabuhayan tulad ng tindahan o restaurant. Kaya sinasabing ito ay isang klase ng agimat na tumutulong upang gumanda o mapabuti ang kabuhayan ng isang tao. Ito rin ay meron angking kakayahan na tagaliwas at pangontra laban sa mga taong nagtatangka ng masama sa iyong buhay. Ito rin ay meron pampalubag loob sa mga taong meron galit sa iyo o meron pang paamo. Kaya sinasabing ito ay meron berdutes ng pangkalahatang proteksyon. Meron nga na isang kwento na nagpapatunay tungkol sa kakayahan ng Gumamela Celis. Kaya nasa sa inyo na lang po kung kayo ay maniniwala sa kwento. Sinasabing ito ay marami sa kabundukan ng Sultan Kudarat. Ang kwento ay tungkol sa mga taong mahilig maghunting ng baboy ramo. Sinasabing ang mga baboy ramo doon ay hindi tinatalaban ng mga itak o pana. Kaya sila ay gumawa ng isang patibong o bitag sa English o isang trap. At sa pagkakataon na iyon ay nakahuli ang patibong nila ng isang baboy ramo. Ngunit sila ay nabigla ng ito ay katayin, bumungad sa kanila ang loob ng baboy ramo na meron mga bunga ng isang puno na tinatawag nga na Gumamela Celis. At simula noon nang makita nila ang bungang iyon sa loob ng baboy ramo, ay naisipan nilang gawin itong kwentas. Kaya karamihan sa mga ninono sa panahon ngayon ay nagsusuot ng kwentas na gawa sa bunga ng Gumamela Celis. Ngayon ay pagmasdan ang bunga ng isang punong kahoy na Gumamela Celis, na kapag natuyo ay nagiging hugis bulaklak na pabilog na meron 5 petal o meron talutot sa gitna. At alam mo ba na ito ay ibinebenta sa ibang lugar hindi lang para gawin pagkain o gamot, kundi ito rin ay ibinebenta bilang isang agimat. Ang bunga ng Gumamela Celis ay nanggaling sa puno ng kahoy na kung tawagin ay Dracontomelon tree o Dracontomelon da o kadalasan ito ay marami sa kabundukan. At lumalaki ng taas ng 148 feet, ang sinasabing ang pinakamatandang puno ng Dracontomelon sa Pilipinas. At ito ay matatagpuan sa Cebu, na meron edad na gulang na 200 years old. Ang Gumamela Celis ay nahahawig sa mga buto ng Rudraska beads. Ang Rudraska sa Sanskrit ay nangangahulugan na Rudra na ang ibig sabihin ay Shiva. At Askha naman ay ang ibig sabihin ay mga mata. Ito ay madalas ginagamit bilang kwentas ng panalangin sa Hinduismo para sa walang takot na buhay.
sa spiritual ng kaliwanagan at kalayaan. Ang mga deboto o mga alagad ni Shiva ay palaging nakasuot ng rudraska sa loob ng matagal na panahon.